Tingnan natin kung paano mo makakahanap ng itutuna sa akin ngayon. Nanay, pumayag si Chloe. Ah, uh, Nanay, kahit na si Mia ang nagpabagsak sa proyekto ng company, kailangan ba talaga na suntukan ako ng ganun? Liam, Hindi. Ginang Sterling. Liam ang anak mo. Paano mo siya nasunto? Oh, please. Ano, akala mo na sa isang cheesy soap opera ka kung saan pwede kang magpakatanga buong araw at magwagi bilang heroine? Stage mo ba ito? Wow, nanay, bakit kailangan mong maging masyadong masama? Hali ba ako? Lagi kang nag-aasta parang helpless damsel in distress. At ikaw, probinsyano, napapaniwala ka sa tuwing may ganun. Sinasabi ko, gusto kong ibalik ka sa factory. Naku ba talaga ako? Puno ng tae ang utak mo? Ginang Sterling, kasalanan ko lahat. Lahat dahil. Nanay, oh well, pasensya. Kasalanan ko lahat. Lahat dahil hindi ko maasikaso si Liam ng maayos. Pinabayaan ko siyang humanap ng comfort sa ibang tao. Tignan mo, si Mia ay napakalungkot at napakaunawa. Kaya natural lang na mahalaga siya sa Liam. Tama lang, di ba? Yung tono. Parang eksakto two-faced bitch sa nakaraang buhay ko. Ang mga insulto niya ay napakatama at napakalinaw ng pag-iisip niya. Posible kaya siya rin ay nabuhay muli? Nailigtas. Tingnan mo siya. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Akala mo ba dahil lang naka-Amerikana ka at kurbata? Hindi ka nga nakakurbata ngayon at nakapusod ang buhok mo, CEO ka na ngayon, na mapang-api, dinadala mo ang bawat marumi, nakakadiring bagay sa kama mo? Sa tingin ko, isa ka lang baduy, na bagong yaman. Teka, bakit ako ang sinisigawan mo? Dati, laging si Chloe ang sinisigawan mo. May integridad ka ba katulad niya? Kaya pa niyang tiisin ang isang walang hiya tulad mo. Iyon ang tunay na mabuting ugali. Ako. Ama ka siguro. Ginang Sterling, alam kong nagkamali ako. Liam ay sinuspinde na ako. Pero ngayon, wala akong mapupuntahan. Ginang Sterling, kung papayagan niyo lang akong manatili, gagawin ko ang lahat ng sasabihin niyo. Ano? Wala kang mapupuntahan at ako ang sinisisi mo? Ginagago mo ba ako o ano? Nanay, Ipinagtatanggol mo pa rin itong walang hiya at sinusubukan mong ipagtanggol siya, ha? nanay, ako ang paborito mong anak. Tama na, tama na, tama na. May meeting ako sa client mamaya. Kung papatuloy kang manuntok sa akin, paano kung makita ng client? Hmm. Aray, tama na. Nanay, pasensya na. Nagsisisi rin si Mia. Hoy, Mia. Patahanin mo si nanay. Kailangan ko pang puntahan yung client. Hoy, Liam! Anyway, wala namang kinalaman sa akin ang buong baliw na pamilyang ito. Dapat maging mapagbigay ako sa pera ng iba. At ipares sila, magiging magandang palabas yon. Hoy, nanay, tingnan mo si Mia. Napakaawa-awa niya at napakatapat. Paano kung payagan na lang natin siyang manatili? Hayaan mo siyang mag-alaga sa iyo hanggang sa hindi ka nagalit. Ano sa tingin mo? Ako, ha? Ha? Ayaw mo? Nagpapanggap lang ako ngayon. Sino bang gustong maglingkod sa matandang bruhang ito? Tangang gago ka. Kung ayaw mo, di tumigil ka sa pagpapapansin. Hindi ako. Tapat ako. Oh, sigurado akong papayag si Mia. 'Di ba? Papakuha ko sa katulong ang mga gamit niya. Ipapasa natin ang lahat ng gawaing bahay kay Mia. Ano sa tingin mo? Kailan ako pumayag diyan? Ayaw mo? Ano yon? Ayaw mo nito? Gusto ko. Mia, ang bait mo naman. Sige, usap na. Papakuha ko kay Nani Wang ang mga gamit mo. Nani Wang, Opo, agad. Miss Lynn, narito ang mga damit mo. Salamat, Ginang Sterling. Salamat po. Ikaw rin pala ay nabuhay muli. hindi ba't ganoon ka rin? Ang galing mong magpanggap. Napakadalubhasa mong bitch. Kanina pa, muntik na kitang sampalin ng kusa.
Bitch ka. Magkapareho ka lang sa iyong nakaraang buhay. Mainit pa rin ang ulo mo. Hindi ka ba natatakot na sa buhay na ito, magkakaroon ka ulit ng breast cancer? Mas mabuti pa yon kaysa sayo. Eh ikaw naman noong nakaraan, napakabait at napakabuti. Ngayon, napakabait at napakaalalahanin. Ang isang tapat na asawa ay kakain ng tira-tira para mabuhay. Pero ikaw, kakain ka ng tira-tira para lang pakainin ng kabit. Kailangan mo pa rin ako. Ngayong pareho tayong nabuhay muli, magtulungan tayo. Bakit ako makikipagtulungan sa'yo? Gusto kong magdiborsyo. Sa pagkakataong ito, gusto kong lumayo sa walang hiyang yon, at sa babaeng yon. At ikaw, matandang bruha. Oh, Sina. Sa ating nakaraang buhay, ang pagpapaanak sa'yo ng sunod-sunod ay ideya lahat ni Mia. Ano? Sa nakaraang buhay, inutusan akong pagalitin ka, at sabihing ilang taon na lang ang itatagal mo. Gawa yon ng anak mo. Mga maliit na bastardo. Chloe, ikaw ang tunay na asawa dito. Ikaw ang dapat magpalayas kay Mia. Nanay, ikaw ang ina ni Liam. Ikaw ang dapat humarap sa kanya. E di, magtulungan tayo. Ibibigay ko sa'yo ang kalahati ng aking shares sa Sterling Group. Pareho na tayong nabuhay muli. Ano pa ang ikakatakot? Eksakto. Ano ba ang ikakatakot? Magkaisa tayo. At tapusin sila ng tuluyan. Oh! Ang training class ay itinuro lang sa akin kung paano mangakit ng lalaki. Kailan nila ako itinuro kung paano magpunas ng sahig. Ginang Sterling, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Hindi naman ako pagod. Kaya pala sabi mo hindi ka pagod. Ano itong kalat na ito? Baka simple lang ang pag-iisip mo, pero sana naman kahit sa pisikal ay kaya mo. Hindi ito tama. Walang puso siya. Sundin mo ang patakaran. Ano ito? Isang gabay sa paglilinis ng buong bahay. Ganito karami? Halatang wala kang alam sa trabaho. Dito sa bahay na ito, kami nagpupunasan ng sahig gamit ang aming mga kamay at tuhod. Ginang Sterling, susundin ko ng buong buo ang gabay na ito at gagawin ko ulit ang lahat. Anong tinitingnan mo? Magtrabaho ka. Oh, Mia, wag mong kalimutan kung bakit ka na parito. Para mapasunod si Ginang Sterling, para magkalayo sila at si Chloe. Mia! Mia! Arg, bakit nangyayari ito? Nakahanda na ang plano ko. Nakasulat na. Bakit walang sumusunod sa aking plano? Mali ang planong ito. Kung gayon, tingnan mo ito. Bakit ako? Narito ako, nagpapakahirap sa trabaho, samantalang sila'y nagpapakasaya. Tara na. Gawin natin ngayon na. Anong tinitingnan mo? Linisin mo ulit. Wala nang isang araw pa nito. Hindi ko na ito kayang gawin. Ang background check ni Ginang Sterling, tama. Ginawa ko ang lahat ayon sa gusto niya. Bakit niya ako kinamumuhian ng ganito? Si Chloe ang nasa likod nito. Dapat ay babalik na si Liam anumang minuto ngayon. Kung malaman niyang si Chloe ang nagpatrabaho sa akin ng buong araw, tiyak na kakampihan niya ako. Perpekto. Chloe, nagpapanggap na perpektong asawa at ina? Well, ipapakita ko ang tunay mong kulay. Okay, kita tayo bukas. Miss Chloe, tingnan mo ang alikabok sa mga antigong ito. Gusto mo bang linisin ko ang mga ito? Sa aking nakaraang buhay, kalahati ng buhay ni Mia ay ginugol sa pagpapanggap na isang mapagkukunwaring bitch at marami siyang kinuhang socialite training classes pagkatapos. Naging tunay na profesional siya roon. Ang mga kasanayang pinagkadalubhasaan niya ang gagamitin ko para harapin siya ngayon ay magiging napakadali. Well, sa iyo na ito Mia. Ang mga antigong ito ay lahat ng aking koleksyon. Mag-ingat ka ng husto sa paglilinis ng mga ito, lalo na ang nasa itim na kahon, ang dragon pattern teapot. Paano kung aksidente kong mabasag ang isa sa mga mahal mong antigo? Tingnan natin kung paano mo pananatilihin ang pagpapanggap mong perpektong asawa at ina. At mapaparamdam ko kay Liam ang tunay na awa sa akin.
Ang cheap na trick. Mia, ayos ka lang? Liam, aksidente kong nasira ang palayok na may disenyong dragon na pinahugas sa akin ni Chloe. Sino ang nagsabi sa'yo na hugasan yon? Pasensya na, mahal. Ako ang nag-utos kay Mia na hugasan yon. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko lang inakala na masisira niya ang isang antigo. Hoy, linya ko yan. Ano naman, marami tayo niyan sa bahay. Nasira na, ano ngayon? Eksakto. Pero mahal, paborito mo ang palayok na may disenyong dragon na yon. Palayok lang yan na may disenyong dragon. Anong sinabi mo? Palayok na may disenyong dragon? Ha? Ay naku, ang palayok kong may disenyong dragon? Sa aking nakaraang buhay, ginamit mo ang lahat ng koneksyon mo at gumastos ng malaking halaga para bilhin muli ang mismong palayok na ito na may disenyong dragon para ibigay sa isang investor ng proyekto para lang takpan ang pagkukulang ni Mia sa proyekto para lang makakuha siya ng pabor mula sa mga shareholder ng kumpanya. Ngayong pagkakataon, tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Arg, Liam, pasensya na. Mahal, wala namang masamang intensyon si Mia. Mabuti lang ang intensyon niya. Nagkamali lang. Linya ko rin yan. wala kang ideya kung gaano karaming pagsisikap at pera ang inilabas ko para mahanap ang tsarera na may disenyong dragon? Huwag mong gawin. Liam, hindi mo ako sinisisi, diba? Kaya pala ang pagiging tagawasak ng tahanan ay nangangailangan ng talento, ha? Ang mga kamay ni Mia ay hindi naman talaga para maglinis ng sahig. Hindi ba dapat ikaw ang gumawa nito? Ang tsarera na may disenyong dragon, napakatagal ko bago ito nakuha. At ngayon tingnan mo, nasira mo ito. Ano ngayon? Paano mo ito aayusin? Paano ka pahaharap? Kay nanay, sinasaktan mo na naman ako? Ninang Sterling? Ninang Sterling! Ako ay bisita sa bahay ninyo. Mukha ka pang kaaway ko. 2 beses mo nang ginulo ang parehong bagay. Sa tingin mo ba ay cute ang pagiging walang alam? At kaawa-awa? Sa tingin ko ay naging ganap ka ng tanga? Talagang gago ka? Klua? Tawagan mo ang pulis. Idemanda mo siya. Wag, sandali. Nanay. Pero wala talagang pera si Mia ngayon. Walang makukuha sa pagdedemanda sa kanya. Eksakto. Paano kung maghanap tayo ng iba para magbayad para sa kanya? Nanay, masipag at gustong matuto si Mia. Sigurado ako na aksidente lang iyon. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin ito? Kalimutan na lang? Ibig mong sabihin, ikaw ang magbabayad para sa tangang ito. Hindi ko ito. Papayagan. Ayoko gusto. Nanay, Tumigil ka! Hoy! Tumigil ka sa paghampas sa kanya! Tamang-tama na yan. hahaha. Nanay, Mahal, okay ka ba? Nasugatan ka ba? Paano kung ganito? Ipapaubos ko lang ang mga alahas ko. Makakatulong yan sa ilan sa mga pagkakautang. Ano sa tingin mo? Tingnan mo ang Chloe. Matanda ka na. Ang sarili mong asawa ay kailangang magpunta at ipagbili ang mga alahas niya para linisin ang mga kalat mo. Hindi ka nahihiya sa sarili mo? ako talaga ang may kasalanan. Ang Chloe ay isang mabuting babae, isang mabuting asawa. Mahal, pasensya ka na. Nagkamali ako sa pag-intindi sa'yo noon. Ako ang mananagot sa lahat ng ito. Hoy, magkakamag-anak kayong lahat. Paano mo maaaring kunin ang pera niya? Mahal? Para kang nagtrato sa'yo bilang estranghero. Sa totoo lang, ang pera dito ay para mapasaya ang nanay. Dapat gawin natin ang parte natin. Tama ba? Tama ka. Pag-uusapan natin ang proyekto mamaya. Para sa Mia, siya ay maaaring manatili dito mismo sa bahay at magbayad sala. Tama yan. Iyan ang mabuting anak ko. Mabuting bata. Nanay, bakit ang dami mong suot sa bahay? Nakakakahiya naman. Liam, Ha? tanong ko lang sa'yo. Hindi mo ba sinabi na ayaw mo kay Chloe at wala kang nararamdaman para sa kanya? Kung wala kang nararamdaman, bakit ang lambing mo sa kanya? Kung wala kang nararamdaman, bakit mo ibinigay sa kanya ang black card mo? Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Hindi ka ba natatakot na marinig ka nila? Anong ikinatatakot ko? Sa totoo lang, sakto ang timing. Diborsyuhan mo si Chloe at pakasalan mo ako. Lalo ka nang naging pasaway. Ang dahilan kung bakit ka pumunta rito ay para mapasunod ang nanay ko, pero lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon.
Ni hindi mo nga mahawakan ang simpleng bagay na ito, ni hindi ka nga kasing kaaya-aya ni Chloe. Naisip mo na bang magdiborsyo? Sinabi mo dati na ako lang ang pakakasalan mo. Kasinungalingan din ba yon? Manloloko ng pamilya. Sampal. Mas epektibo talaga yon kaysa magsigaw lang. At ang galing mo pa. Kung magaling ka, ituloy mo. Sumpain mo sila hanggang mamatay. Turuan mo ako ng ilang teknik sa susunod. Natural na sa akin yon. Hindi ka rin naman mahina. Natutunan mo na lahat ng teknik ni Mia mula sa kanyang nakaraang buhay. Ay, tama na. Sobrang lakas ng sampal sa akin ng nanay ko, nahihilo ako. Ayaw kong makipagtalo sa'yo. Huwag kang aalis. Ngayon ko lang nakita ng malinaw. Kaya pala kayong tatlo ay isang masayang pamilya, isang mapagmahal na ina, isang mabuting anak, at isang tapat na mag-asawa. At ako lang ang tagalabas, ganun ba? Tama na. Paano ka naging ganyang masungit na babae? Hoy, nag-aaway sila. Karapat dapat sa kanila yon. Ikaw, sinisigawan mo ako? Paano ka naging ganoon kasama ang ugali? Ginagawa mo to para sa babaeng yun na si Chloe? Sinisigawan mo ako? Ay, aray. Uy, Mia. Anong iniisip mo? Ayos ka lang? Naku naman. Ikaw. Ang ilong mo. Tabingi. Tabingi? Patingin nga. No. Bigla akong nahihilo. No, teka Liam. Kailangan kong magpahinga sa kwarto ko. Hoy! Patingin nga! Patingin ng maigi! Manugang. Ang ilong niya. Mukhang si Mia ay pinaayos mula ulo hanggang paa. Anak kong baliw. Sinabon ko ng husto para matauhan siya. Mia, ikaw ang aking pag-asa. Suyurin mo ang lahat ng baho niya at ilantad siya. Walang problema. Doktor, Honey. Hoy, mahal ay. Naalala ko lang. Ang alak na binili ko para kay Mr. Carter. Sa tingin ko, naiwan ko sa kotse. Pwede mo bang kunin? Tingnan mo nga. Hintay ka dito. Tara na. Mia, ang ilong mo. Ay, pasensya na. Aksidente yon. Okay ka lang? Ikaw. Oh, Mia. Hindi ka aakyat para ipaayos yung ilong mo, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Well, Mia, sikat daw yung fake socialite academy sa taas ayon sa narinig ko. Huwag mo sabihin. Connected ka sa kanila? Nagsisinungaling ka. Hindi mo na kailangang aminin. Darating na si Liam anumang minuto ngayon at makikita niya mismo kung ano ang itsura ng mukha mo pagkatapos ng toneladang hyaluronic acid at libu-libong hiwa. Oh, tama. Sigurado ako may iba pang maliliit na sorpresa sa'yo. Ikaw. Hey. Kaya pala ang laki ng pinagbago mo nitong huli. Naglakas loob ka pang mag-imbestiga sa akin. Investigasyon? Ano pa bang iimbestigahan? Mga peking socialite lang kayong lahat. Ang tigas ng mga mukha niyong parang mga estatwang wax. Parang mga retokada lang. Alam mo? Yung isa. Ha ha ha. Halatang halata. Magkakapareho kayo ng pinanggalingang ospital. Ikaw? Wala talagang tatalo sa paggamit ng mga linya ng biyenan ko. Kaya, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sinadya mong iwan ako sa bahay mo para paglingkuran ng matandang bruhang iyon. Sinadya mong akayin akong mabasag ang paso ng Jade at sinadya mong maglagay ng agwat sa pagitan ko at ni Liam. Mia, anong pakiramdam ng maloko? Hoy, malapit nang mabunyag ang tunay mong kulay sa lalaking pinaghirapan mong maakit at malalaman niya. Takot? Kung may bayag ka, sige, suntukin mo ako. Ikaw. Kala mo hindi ako maglalakas loob. Gusto mong pusta na saksakin kita hanggang mamatay? May dalang kutsilyo siya? Ang ganitong sitwasyon, dapat asikasuhin ng biyenan ko. Hahaha. Kaya pala ito ang bitag mo mula pa noon? Kung gayon, tingnan natin kung sino ang mas tusong.
Aray, Kung ganyan ang gusto mong laro, sasamahan kita ng maayos. Ay, Mahal? Ay. Mahal? Anong nangyayari? Mahal, hindi ko sinasadya. Mahal. sino ka ba talaga? Aray! Mahal ay. Talagang hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang hinila ko ang belo ni Mia kanina lang. Talagang hindi ko sinasadya. Mia, hindi ganyan ang nangyari. Liam, mahal. Ito ay nahulog lang kay Mia at nakita ko siyang mahigpit na hawak-hawak ito. Kaya importante ito, di ba? Plastic surgery report. Mia, wide mandibular angle adjustment. ikaw ba ito? Sa litrato, ganito ka. Noon, na talagang ibang-iba. Diyos ko, Nagpa-plastic surgery ka. hindi. Malia. Hindi ako yan. Peke ang report na ito at ginawa ito ni Chloe. Liam, alam na alam niya ang lahat. Alam niya rin na pumunta tayo para magpabango sa nanay mo. Tumahimik ka! Mahal, ako lang ay sinusubukang makuha ang atensyon ni Mia. Patuloy niya akong pinapansin, kaya tinanggal ko ang belo niya. Hindi ko inakala na maglalabas siya ng kutsilyo para sa akin. Ngayon naiintindihan ko. Ayaw lang niya na makita ko ang tunay niyang mukha. Chloe, nagkakamali ka. Mia, ikaw talaga. Mahal, kasalanan ko lahat ito. Kasalanan ko lahat. Kung hindi lang ako tinanggal ang belo ni Mia, hindi ko makikita na ang ilong niya ay baliko. Hindi siya magiging masyadong galit. Kasalanan ko lahat. Bakit hindi ka lang mamatay? Mahal, Mia, paano mo nagawang saktan siya sa harap ko mismo? Hindi ko alam na ikaw ay ganitong masamang babae. Tinatawag mo akong masama? alam kong ayaw mong makita namin ang tunay mong sarili. Pero, tingnan mo lang ang sarili mo ngayon. Ang ilong mo ay baloktot. Ang mukha mo ay matigas lahat. Ang dibdib mo? Silikon yan. At ang puwit mo? May padding din yan. Ikaw. Liam. Ikaw. Bawat pulgada ng katawan mo ay peke. Hindi. Hindi ganoon. Liam, hayaan mo akong magpaliwanag. Ako. So sinasabi mo sa akin na ako ay nahumaling sa isang silicone body sa buong panahong ito at akala ko natural na lahat siya? Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako ngayon lang. Pakiusap. Liam, nakalimutan mo na ba ang lahat ng pangako na ginawa natin sa isa't isa? Tumayo ka. Paano nangyari yon? Liam Sterling, ang mahal, perpektong babaeng pangarap mo, ay isa lamang pekeng tao. Sigurado ako na hindi mo nagugustuhing halikan pa siya kailanman. Paano naging silikon yon? Mahal, ay, hindi ko kayang tingnan ng dugo. Umuwi na tayo. Umuwi. Umuwi na tayo. Sandali lang. Hmm? Pinili ko ang bag na ito. Tara na. Liam. Nandidiri siya sa akin. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Ano ang dapat kong gawin? Doktor, Nanay, Ano ang nangyayari dito? Peke lahat. Arg. Ano ang nangyari? Paano ka nasaktan? Diyos ko, nanay, wala yun. Dugo ni Mia. Ano ba yan? Nasaktan ba siya? Patay? O pilay? Shh! Anong problema niya? Anong nangyari sa mukha niya? Na-dump siya. Ay naku! Sabihin mo sa akin kung paano nangyari. Gusto mong malaman? Nang pumasok ako,
Tama. At yun na yun. Talagang walang awa ang ginawa mo. Ang galing. Well, ngayon, panalo ang labanan ng Bienan at Manugang. Nang lubusan. Malinis ang pagkatalo nila. Double kill. Bakit? Bakit ba ang langit ay napakalupit sa akin? Ay nako. Anak, ano ba tong nangyayari? Ang sakit-sakit. Ay, Ay, wag kang umiyak, wag kang umiyak. Anak, ano ba to? Ang tagal-tagal mo na sa bahay, wala ka pang kinakain. Nag-aalala na kami ni Chloe sa'yo. Naku naman, alam ng nanay. Ang mundo ng mga adulto, anak, hindi talaga madali. Na-experience mo pa ang isang babaeng ganon. Tayo, isipin na lang nating aral sa buhay, okay? Kapag gusto mong bumalik, kami ni Chloe laging may ilaw sa bahay para sa'yo. At mainit na pagkain na naghihintay. Anong klaseng script ba ang sinulat ni Chloe? Sige, tama na yan. Masyado ka lang talagang mabait. Ang mga babae diyan, konting daya lang. Ibibigay mo na ang buhay mo? Masyadong mabait ang anak ko. Kailangan mong malaman, sa mundo, pag-ibig lang ng ina ang totoo. Hindi ka sasaktan ng nanay. Kalimutan na natin yang babaeng yan, okay? pero nanay, hindi ko talaga siya kayang bitawan. Ang sakit talaga. Alam ng nanay na nasasaktan ka. Wala ka sa mood gumawa ng kahit ano ngayon, di ba? Ayaw mo pang lumabas ng bahay. Sige, hindi muna tayo lalabas. Magpapahinga muna tayo sa bahay. Pakinggan mo naman ako kahit minsan. Naiintindihan ko, nanay. Kanina pa, ayaw kong lumabas. Tungkol naman sa kumpanya. Ang kumpanya. Tungkol naman sa kumpanya, huwan mo na sa amin. Mahal, wala ka pang kinain buong araw, Irog. Nauna na akong naghanda ng pagkain para sa'yo. Sige na, bumangon ka at kumain ka ng kaunti. See? Ganon ba siya kabahala sa akin? Si Chloe pala ay ganito kaganda, palagi. Mukhang may potensyal akong maging malandi, tulad ni Mia. Yung tungkol sa kumpanya, ipapasa ko na sa'yo. Mahal, maraming salamat. Mahirap, pero para sa'yo, gagawin namin ni nanay ang lahat. Magpahinga ka. Magandang gabi. Huwag kang malungkot anak. Matulog ka na. Nanay, magandang gabi. Oo nga, yan ang gusto ko. Hoy, sa ganong klaseng utak niya. Ano bang nangyari sa akin sa nakaraang buhay? Na nakinig pa ako sa kanya at sumalungat sa'yo. Tapos na yun. Hindi mo alam. Sa tuwing nakikita ko yung kahabag-habag niyang mukha, Gusto ko siyang paluin ng tuluyan. Sige, naiintindihan ko yan. Pero kailangan mong pigilan muna. Marami pang pagkakataon para paluin siya mamaya. Tara na. May labong. Mia. Liam. Liam, pasensya na. Nagpapanggap na nasa panganib ha. Sobra na ang drama. Wala sa chart. Kakaiba. Hindi naman umuulan. Saan galing ang lahat ng tubig na yan? hindi ba halata? Nagpapanggap lang yan. Nagpapakaawa-awa. Hindi ko na kayang tiisin ito. Gusto ko na lang bumabaron at sampalin siya ng malakas. Sandali. Nanay. Huwag na. Kung bababa ka ngayon, lalo mo lang siyang magmumukhang kawawa. Anong gagawin natin? Hayaan na lang natin siyang magpanggap? Alam mo, yung socialite training class talaga marunong talaga. Huwag magmadali. Kumuha na lang tayo ng popcorn at panoorin ng masaya. Liam. Liam, mali ako.
May naririnig kang mga boses? Ako mismo, may naririnig akong mga boses ngayon. Kung hindi kita minahal ng labis, hindi sana ako babagsak ng ganito kababa. Ngayon, nandidiri ako sa sarili ko. Ang bersyon ko na ito. Liam, mahal kita. Liam, Hulaan mo? Sa tingin mo, gaano katagal siya magtatagal? Si Mia ba ang ibig mong sabihin? Sasabihin kong isang buong gabi. Ang tinutukoy ko ay ang baliw mong anak na lalaki. Siya? Pustahan tayo. Hindi hihigit sa isang oras. Pusta ako, 10 minuto. Imposible. Napakaikli ng 10 minuto. Hindi pa nga sapat yun para makapasok sa kama. Oh, tingnan mo. Ang bilis. Di 10 minuto, wala. Ang baliw kong anak. Talagang wala na siyang silbi ngayon. Liam, Tingnan mo ang itsura mo. Di ba pwedeng alagaan mo ng maayos ang sarili mo? Liam. Pasensya na talaga. Hindi ko dapat sininungaling. Reconstructive surgery lang talaga ang option ko noon. Minsan naiisip ko kung dapat bang magpasalamat ako sa aksidenteng iyon. Dahil yun ang nagbigay sa akin ng mukhang ito. Kaya, Ang tanga-tanga mo. Bakit mo to tinago sa akin? Kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako sa'yo at nasaktan ka ng ganito. Ang dami mo nang isinakripisyo para sa akin, pero di pa rin kita pinagkatiwalaan. kasalanan ko ang lahat. Natakot ako. Natakot akong iwan mo ako. Natakot akong makita na lumayo ka ulit sa akin. Hindi mangyayari yon. Nanumpa ako na hindi na tayo magkakalayo. Mia, mahal kita. Mahal din kita, Liam. Nakita mo yon? Nakita mo? Magdala ka. Oh no. Nababaliw na ang mundo. Chloe, ano naman kung alam mo kung sino ako? Ano naman kung magplano ka laban sa akin? Ang lalaki mo ay magiging sa aking mga paa. Hoy, nakita mo ba yon? Idineklara niya lang ang digmaan sa akin. Kung ito ay sa aking nakaraang buhay, kami ng dalawa ay baka pinagputol-putol na siya. Ngayong bumalik na siya, malamang maghihirap tayo. Tara na. Huwag kang mag-alala. Wala namang tao sa bahay. Hahaha. Maligo ka na ng mainit. Liam, sa pagkakataong ito, hindi mo na ako muling pababayaan, di ba? Mia, huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakamamahal ko. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Ano yung ingay? Ingay? Ito ang tunog ng aking pusong tumitibok para sa iyo. Haha. Pero kung gagawin natin ito, paano naman si Chloe? Tayo na magkasama ngayon. Masasaktan ang puso ni Chloe. Nagpakasakit siya para lang mapasaya ka. Wala na tayong choice. Ikaw ang mahal ko. Papayag din ang nanay sa'yo sa lalong madaling panahon. Makinig ka, manugang na babae. Hindi ba panahon na para baguhin ang strategy natin? Kita mo kung gaano sila nagmamahalan. Hindi tayo dapat humadlang sa tunay na pag-ibig. Hindi ko na kayang tingnan. Sobra na para sa akin. Paano kung putulin mo lang ang suporta sa kanya? Palabasin mo lahat ng pera. Pagkatapos, ikulong mo silang magkasama para magpakailanman. Sana nag-alaga lang ako ng daga. Kahit daga, hindi ako gagalit ng ganito. Nanay, huwag kang mag-alala. Kung talagang nagmamahalan sila, hayaan mo silang magkasama. Ito ang plano. Kukunin natin lahat ng pera at shares. Kahit 1 sentimo. Pagkatapos, pwede silang magkasama. Sa ganitong paraan, talagang magsasama sila sa ginhawa at hirap. Ano ang nasa isip mo? Tumpa ako. Kung sakaling magkamali ako sa'yo, mabulok sana ako ng buong buo at mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan.
Liam. Hindi pa man nakasara ang pinto. Naghalikan na kayo dito mismo? Wala ba kayong hiya? Kung hindi kayo nahihiya, nahihiya ako. Ikaw. Kayong dalawa. Naghalikan nga kayo? Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Liam, nahuli tayo. Anong gagawin natin? Nandito kami, dalawang buhay na tao, nagiinom at kumakain ng mga buto ng mirasol. Para bang patay na kami. Nanay, Chloe, pasensya na. Ikaw. Sobra na ang ginawa mo. Chloe, kung kailangan mong magalit sa isang tao, sa akin ka magalit. Huwag mong idamay si Mia. Liam, alam kong sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang tunay na third party. Hindi ko sinisisi si Mia dahil may karapatan siyang magmahal. Pero ako... Liam, kung hindi mo ako mahal, maaari mo sanang hingi ng diborsyo. Pumayag sana ako. Bakit kailangan mo akong hiyain ng ganito? Tama siya. Paano ko masasaktan ng isang babaeng buong puso akong minamahal? Chloe, huwag mong sayangin ang pagmamahal mo sa akin. Ang puso ko, kay Mia na ito. Anak kong tanga, tao ka ba? Nakakarismaya ka talaga. Ikaw. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Chloe, anak. Sige, sampalin mo sila. Ilabas mo lahat. Huwag kang magpigil. Ayos. Sa wakas, ako naman. Nakakapagod pala ang manampal. Namanhid na ang kamay ko. Chloe, anong karapatan mong sampalin si Liam? Hayaan mo siya. Akala mo gusto ko to? Hinamon mo ako. Ito ay para sa aking manugang na babae. Tanggapin mo. To. Walang hiya. At ito ay para sa tatay mo. Walang utang na loob na anak. Ang sampal na ito ay mula sa lolo at lola mo. At ito naman ay mula sa iba mong lolo at lola. At itong huling sampal ay mula sa nanay mo. Fiona ako. At itinatakwil kita bilang anak ko. Liam? Gusto ko pa ring suntukin siya. Anong gagawin ko? Nanay, Tigilan mo na ang pagsuntok sa kanya. Wala akong magagawa kundi hayaan silang magkasama. Kung maghihiwalay kami, ayos lang yon, diba? Chloe, nagiging tanga ka. Sa panahong ganito, nasa critical na yugto ang kumpanya natin. Kung lumabas ang ganitong issue, babagsak ang mga stocks natin. Hindi ka pwedeng maghiwalay. Kung ganon, wala akong magagawa kundi ipagpatuloy ang kasal na ito. At manatiling ginang Sterling. Kailangan ko na lang ibigay si Liam kay Mia. napakaintindi at maalalahanin niya. Kahit na siya ang naapi, iniisip pa rin niya ang iba. Iba talaga ang babaeng to. Kahit na ganito na ang nangyari, ayaw pa rin niyang maghiwalay. Lua, Susundan ko siya. susundan mo siya. Anong mapapala mo ron? Ikaw ang nagkasala ng infidelity. At gusto pa niyang ipagpatuloy ang kasal na ito sa'yo. Isipin mo kung gaano siya naghirap. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? May plano si nanay. Ang manugang kong babae, laging nakikinig sa nanay niya. Ibigay mo lang ang pera sa akin at aayusin ko ito para sa kanya. Tama. Kailangan mo pa bang ang nanay mo ang mag-ayos ng kalat mo? Ito pala ang plano mo. Gusto mo lang makuha ang pera ni Liam. Salamat. Salamat, nanay. Alis na ako. Hintayin mo lang. Hindi ko na ito matitiis. Kumusta? Tapos na. Nanay! Ang galing mo! Dahil lang magaling kang umarte. Tara, magsaya tayo. Ang saya-saya ko. Ang tagal ko nang hindi nakakaramdam ng ganito kagandang pakiramdam. Sayang, wala tayong inumin. Ay, tama na. Ang pagpapanggap na kawawa nitong mga nakaraang araw. Nakakalungkot talaga. Halika, dadalhin kita sa may inuman. Sakay ka. Sara na. Haha. Liam, bakit mo binigay sa kanila lahat ng pera? Ano ang natira para sa atin? Ang laki nating pagkakamali kay Chloe. Kahit anong halaga ng pera, ay hindi kayang bumawi sa sakit na dinulot ng pagmamahal natin sa kanya. Malinaw na kaduda-duda ito. Pinagchismisan ko ba siya para maging ganito katanga? Mahal na mahal niya ako. Siguro nasasaktan siya ng todo. Ang magagawa ko na lang ay mag-abot ng pera sa kanya. Sana lang ay
Makahanap siya ng kapayapaan. Hindi pa ako nakakita ng isang ina na sinaktan ang sariling anak ng ganun. Lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti ko. Malamang nagtutulungan sila. Para sa alam natin, nagpapakasaya sila kung saan. Kalahati ng buhay ni nanay ay inalay sa pag-aalala at pagtatrabaho para sa akin, nang walang kahit anong reklamo. Ano pa bang magagawa niya? At tungkol naman kay Chloe, sa kanyang mahinang katawan, sigurado akong silang dalawa ay umiiyak ng todo ngayon. Cheers. Cheers! Chloe, ngayon, tayo lang mag-cheers. Haha, oo, mula ngayon, sa mga masasayang ganito, tawagin mo na lang akong Chloe, para akong bumabata. Lua. Ang ganda talaga dito. Kaya pala mahilig kayong mga bata dito. Gusto ko rin talaga. Ito? Wala to. Hayaan mo, sabihin ko sa'yo. Sayang talaga. Nabalik ka mula sa iyong muling pagsilang, at kalahati na ng buhay mo ang lumipas, nang hindi nakikita ang napakaraming lugar. Nanay, dadalhin kita sa napakaraming lugar. Kapag natapos ko na sila, tayo ay manonood ng mga male host na sumasayaw. Nakita mo na ba sila? Alam mo, yung mga napakataas na lalaki, yung mga maskulado nilang katawan, at yung mga galaw nila sa pagsayaw. Ang gagwapo! At saka pupunta tayo sa isang music festival, tapos sa isang live music venue, tapos sa, ay, bahala na. Basta, pupuntahan natin ang bawat lugar na gusto nating makita. Naku, kailangan ko na talagang magpakasaya ng kaunti. Nanay, salamat sa iyo. Tingnan mo tayo ngayon. Yumaman na tayo. Ito pa lang ang simula. Mayroon pang stocks ng kumpanya. Kapag nakuha na natin ang mga stocks na yon, ang pamilya Sterling ay magiging atin na talaga. Nanay, makinig ka sa akin. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ikaw ang kasama ko sa trip around the world. Huwag naman sanang kapag may pera na tayo, masyado ka ng pagod para mag-enjoy. Ang kaligayahan ko sa buong buhay ko ay nakasalalay lahat sa'yo. Sabihin mo, ano ang gagawin mo kung wala ako? Paano ka pa mabubuhay? Fiona, paano ako mabubuhay kung wala ka? May sorpresa. Tuloy kayo, lahat. Nako, magandang gabi, boss. Pasensya na sa paghihintay, tuloy po kayo. Magandang gabi, mga boss. Maligayang pagdating sa ang Apex Club. Hindi. Nanay, Liam, hindi ka pwedeng nakaupo lang dito na walang ginagawa. Sundan natin sila at tingnan. Nanonood si nanay. Anong dapat ikabahala? Ay nako, ang lambot ng kamay. Yan ang tunay na lalaki. Magandang gabi, ako po ang number 3. wow, nanay. Nanay, yan ba ang male host na in-order mo? Hindi tama ito, di ba? Anong problema? Hindi mo ba siya gusto? No, hindi pa nga ako diborsyada. Titingnan ko lang ng mabilis. Okay lang. Kapag malaya ka na, tutulungan kitang pumili. Alam ko lahat tungkol sa mga lalaking ito. Huwag na. Ayokong mahulog sa bitag ng kasal muli. Pagbukas ka ng konti ng isip, Sino ba ang nangangailangan ng kasal? hindi ba mas maganda kung mas gwapo pa ang kukunin? Nanay. Ang bilis mo namang maka-adapt. Hahaha. Eto, paano kung ako na lang ang mag-add sa kanya sa WeChat? Pagka-diborsyada ko na, makikipag-ugnayan ako. I-add mo siya. Opo, boss. I-add mo ako. I-add mo ako, miss. A-add kita. Si, Salamat, boss. Tara na. Sandali. Nanay. Ayoko na. Ikaw na lang. ha ha ha. Sige, ikaw na lang. Matanda na. Sige na. Ha ha ha. Liam, tingnan mo ito. Sabi sa'yo may ginagawa sila. Tingnan mo kung gaano sila kasaya doon. Siguro nagkakamali lang.
Pero bakit? Bakit? Hindi ko makita ang social media feed ni nanay. Binablock ka na nga niya. Ano? Kailangan ko pang gumamit ng lumang alt account ng kumpanya para lang ma-add ulit siya. Bakit? Bakit nila ako niloloko? Liam, minsan, hindi ka minahal ni Chloe. Sa likod mo, nag-enjoy siya kasama ng mga male host dito. Tingnan mo kung gaano siya kasaya. Nandyan din ang nanay mo. Kasabwat din niya si Chloe sa pagtataksil sa'yo. Bakit may lalaking may balbas doon? Lagi na lang siyang nagiiwan ng numero ng telepono. Ayaw pa nga akong payagang ihatid siya sa bahay. Narinig kong nahulog ka rin sa kanya. Tuluyang nahumaling. Buwisit, nawala ang pera. Hoy! Tingnan mo, bata. Anong crew mo? Hindi kita kilala. Nanay, Ano na? Huwag kang magpanik. Walang problema. ako ang kanyang... Hoy, nagnanakaw ka ng clients namin? Mahal, Umatras ka. Salamat, boss. Bumalik ka lang anytime. Tara na. Ano ba ang ginagawa mo? Liam, Chloe, mukhang nagtataksil nga siya sa'yo. Ako, Ano ba ang akala mo ang ginagawa mo? Sasaktan mo ang isang tao sa harap ko? nanay. Tunay ka bang ina ko? Sa panahong ganito, siya pa rin ang pinapanigan mo? Lihim siyang kumukuha ng male host sa likod ko. Sino ang nagsabing siya ang kumuha? Hindi siya? Sino pa ba? Ako. Ikaw? Ano? Patay na ang tatay mo ng mahigit 20 taon. Hindi siya sumulpot para pigilan ako. Sa tingin mo mapipigilan mo ako? Ano ang problema kung kumuha ako ng ilang male host na kasayaw? At isa pa, sa lugar na ganito, tawagin mo akong Ginang Fiona. Nanay, hindi ka ganyan dati. Kinang Sterling, pakitigil na ang pagtatakip kay Chloe. Kung ganyan ang sasabihin mo, sino ang maniniwala? Nanay, Tulungan mo ako, Liam. Tumigil ka nga sa paghampas sa akin. nanay, Hindi ka nga legal. At ikaw ang magtatanong kung ano ang legal? Sino ka ba? Kahit pakasalan mo ang pamilyang ito, Asawa ka pa rin ng anak ng puta ko. hindi kita tatanggapin bilang manugang na babae. nanay. Nanay, Liam, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nanay, Ayos lang. nanay. Malinaw namang kasalanan ni Chloe. Bakit si Mia ang sinisisi mo? Kahit papaano si Chloe ay may delikadeza na magpadiborsyo muna bago humanap ng ibang lalaki. Ikaw? Ikaw ang nangaliwa, tapos tama ka? Ano? Inaasahan mo bang si Chloe ay manatili sa isang kaduda-duda? Pabago-bagong lalaki habang buhay? Pero si Chloe rin ay nangaagaw ng asawa ngayon. Ako ang umorder ng mga male host. Ano? Ano? Gusto mo rin bang sampalin ako? Gayunpaman, hindi dapat kayo pumunta sa ganitong lugar. Ginawa ko lahat ito para sa iyo. Sinaktan mo ang puso niya. Sinusubukan ko lang siyang pasayahin at makalanghap ng sariwang hangin. Ano bang mali ang ginawa ko? Ha? hindi ko inakala. Na balang araw ay mahuhuli akong nangangaliwa. Ng sarili kong asawa at ng kanyang kabit. Chloe, ako. Tama na. Hindi ko na ito matatagalan. Ayaw ko nang makita ang mukha mo kailanman. Umalis na tayo dito. Oy, Chloe. Ay, sus Mariosep. Liam Sterling. Pinagpaguran ko buong gabi para lang mapatahan siya. Anong klaseng kalokohan ang ginagawa mo ngayon? Utak ibon ka talaga. Wala ka ng pag-asa. Walang hiya kang.
Chloe. Magandang gabi po. Narito po ang bill para sa gabing ito. Pakitingnan po. Halika rito. Ang mga male host na ito, sila ba'y lahat? Ay in-order ni Ginang Fiona? Opo, sir. Sabi po ni Ginang Fiona na mag-order ng ilang male host para samahan siya at pasayahin ang kanyang manugang na babae. Ganoon ba? Kaya pala, hindi nga pala sila nagsisinungaling sa akin. Mia, mukhang nagkamali nga tayo ng pag-intindi kay Chloe, kailangan nating humanap ng paraan para humingi ng tawad sa kanya. Waiter. Ipak mo ang bawat isang bagay sa tindahang ito na bagay sa aking manugang na babae. Lahat yan. Siya ang magbabayad. Liam, sobra-sobra na ba si Chloe? Ang daming binibiling damit. Magkano kaya ang magagastos natin dito? Mia, may sasabihin ako sa'yo. Kailan ka pa naging ganito kaselan at madamot? Nasa iyo na ang pagmamahal ko. Pero si Chloe, ang meron lang siya ay ang titulong Ginang Sterling. Yun lang, ang dami nating pagkakamali sa kanya noon. Ang pagbili ng ilang damit para sa kanya ay maliit na paraan lang para bumawi. Sige na nga, makikinig ako sa'yo. Liam. Chloe, ano ba ang silbi ng matandang bruhang yon sa tabi mo? Sa pagkamit mo lang ng tunay na puso ni Liam, masusupil mo ang buong pamilya Sterling. Nanay, hindi ba naman sobra-sobra ito? Sa tingin ko kulang pa. Nagpapakita siya ng pagiging nagsisisi, di ba? Kaya't hayaan nating magbayad siya ng malaki para rito. Ang galing! Nanay, ang ganda-ganda mo sa isang to. At ang isang to ay talagang perpekto para sa'yo. Dapat mong subukan. Sige, susubukan ko. Subukan mo na. Chloe, huwag mong isipin na madali mong makukuha ang posisyon bilang ginang Sterling. Ako lang ang babae na pinakamamahal ni Liam. Ang pagmamahal niya sa'yo ay puro romansa lang. Pero ang ibinibigay niya sa akin ay malamig na pera. Ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Liam. Nanay, Ha, nanay. Maganda ba? Parang para sa'yo talaga ito. Mahal kong manugang na babae. Maganda ang taste mo. Ito na yon. Nanay, Dumating ba siya para guluhin ka? huwag kang mag-alala. Simula nang matutunan ko ang mga panlalait mo. Siya ay hindi nakalaban ko ngayon. Mabuti. Sige, suotin ko na ito. At dadalhin kita sa susunod na tindahan. Bilhin mo na. Ha 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 ha. Waiter, tanggalin mo ang tag para sa akin. I-ring up mo. Tara na, bibilhin namin to. Liam, Anong problema? naiinggit ako kay Chloe. Ang bait-bait sa kanya ni Ginang Sterling. Mia, balif ka. Siya ang manugang na babae na personal na pinili ng nanay ko, kaya syempre mabait sa kanya. At saka, nandito pa rin naman ako. Sabihin mo sa akin ang gusto mo, at bibilhin ko para sa'yo. Talaga? Ito, at ito rin. Gusto ko lahat yan. Opo. Liam, hindi mo ba ako naiisip na masyadong ganid, ano? Enk, syempre hindi. Basta gusto mo, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Nakakasuka. Lubhang kasuklam-suklam. Lua, bakit hindi ka rin pumili? Ang aking Liam ang magbabayad para sa'yo. Pumili ng ano? Akala mo ba mga pulubi kami? Hindi kami pipili. Bawat piraso sa tindahang ito. Gusto kong lahat ipak. Ang manugang na babae ng pamilyang Sterling ay hindi nangangailangan ng limos mula sa isang dayuhan tulad mo. Ginang Sterling, hindi yon ang ibig kong sabihin. Lubhang kasuklam-suklam ka. Nakakasuka ka lang.
Nanay, hindi yun ang ibig sabihin ni Mia. Tumahimik ka. Bayaran mo na ang bill. Nanay, nasaan ang card ko? Card ko? Hoy, Nanay dito. Nanay doon. Buong araw. hindi ba maganda ito? Liam, noon, nangako kang bibilhan ako ng singsing na brilyante. Naniniwala ka pa ba? Siyempre naman. Gusto ko ito. Kaya pala noong ikinasal sila, ayaw bumili ni Liam ng singsing na brilyante, kaya pala. Maganda ba? Maganda. Hindi ba't sina Ginoong Sterling at Ginang Sterling? Bihira lang silang makita ng magkasama. Ginang Sterling, please, hindi mo ba nakikita na ang babaeng katabi ni Ginoong Sterling ay ang kanyang kabit? Si Ginang Sterling ay namimili kasama ang kabit niya. Kung magkakaanak siya mamaya, kailangan niyang maglingkod dito pagkatapos nitong manganak. Ang kahabag-habag na mayaman na asawa. Chloe, tingnan mo ito. Ang singsing kong brilyante, ang pinakamalaki sa buong tindahan. 5 karats ito. Ibinigay ito sa akin ni Liam. Maganda ba? Maganda ba? Naku, sandali lang akong nawala. May naglakas loob ng mang-istorbo. Ginang Sterling? Chloe, nakakapagod ang mamili ng nakatsinelas. Nanay, Mag-flats na lang tayo. ako na. Nanay, pumunta ka lang ba sa... Mahirap na ang buhay nating mga babae. Kung gusto mong gumaan ang buhay mo, huwag kang mag-atubili. Mula ngayon, flats na lahat ng sapatos mo. Nanay, Waiter, Opo, ilabas mo yung singsing na brilyante na 50 karat. Subukan ng manugang kong babae. opo, ma'am. 50 karat? Nanay, grabe naman yan. Hindi pwede. Ginang Sterling. Singsing na 50 karat? Kolektor yan. Ang alahasang ito. Paano sila nagkaroon ng ganoon? Anong akala mo? Wala sila? Ang ignorante mo? Ang cheap. Nandito na. Ito ang raw stone na nabili ni Ginang Sterling noon at nagpagawa ng custom design. Palagi niyang sinasabi na ito ay reserved para sa kanyang manugang na babae. At ngayon, sa wakas ay makikilala natin ang tunay na may-ari. Sabi niya, alam mo, isang stunning diamond para sa isang stunning woman. Iyan ang tunay na tahanan. Nanay, masyadong malaki. Ito ang binili ko noong ikinasal ka at ipinadesign ito lalo para sa iyo. Sa totoo lang, talagang gusto kita. Pero, mayroong kaunting misunderstanding, kaya hindi ko ito nabigay sa iyo. Nangyari lang ito sa aking muling pagsilang na naalala ko ang singsing na ito. Ang hindi mo nakuha sa nakaraang buhay, sa buhay na ito, babawiin ng nanay ang lahat para sa iyo. Kung hindi dahil sa lalaki, parang ang biyenan ko at ako ay palaging magiging ganito. Ang diamond ring na ito, ano ang halaga? $200 million. Ano? Seryoso? Kasama na ang design fee ng Anthony the Genius Designer at ang buong handset final value. $200 million? Napaka-precious. Nanay, sa totoo, pagdating sa diamond rings, wala akong particular attachment. Masyadong mahal. Hindi ko talaga ito matatanggap. Chloe, $200 million ay hindi maliit. Saan kukuha ng ganitong pera ang Liam? Ito, matagal ko nang in-order ito. Para sa aking minamahal na manugang na babae. Wala siyang ganyan. Ay nako, binilhan talaga ng biyenang ito ang kanyang manugang ng singsing na 50 karat. Hindi ito biyenan, tunay na ina ito. Tunay na ina. Hindi ito pagpapakasal kay Ginoong Sterling. Pagpapakasal ito sa nanay ni Ginoong Sterling na mas mayaman pa sa kanya at mas maalaga pa. Oo nga, Nanay, hindi ba't ikinahihiya mo lang ako? Sa ginagawa mo? Nang bumili ka para kay Mia ng singsing na brilyante, bakit hindi mo sinabing mahihiya si Chloe? Sa tingin ko, puro kadaldal, walang kuwentang sinasabi. Liam, gusto ko ito. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Bibilhin ko. Nanay,
ang laki naman ng singsing na brilyanteng ito. Hindi ko ito masusuot. Ay, medyo malaki nga. Suotin natin sa pulso. Isuot mo. Wow, ang kumikinang. Ang ganda! Nanay, ang kumikinang naman. Haha. Oh, hindi ko mapipili ang anak ko, pero mapipili ko ang manugang ko. At ikaw ang pinakagusto ko. Ako rin, nanay. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Ginoong Sterling, nangangamba po ako na ang balanse ng card na ito ay hindi sasapat para sa singsing na gusto niya. Ha? Pakitingnan po ulit. Anong problema, Liam? Pasensya na, Mia. Alam mo, ibinigay ko kay Chloe ang black card ko. Hindi ba't nakuha mo na ang puso ko? Paano kung kantahan kita? Mahal kita. Napakaganda. At ang iyong tawa, lalong kaakit-akit. Ginoong Sterling, ang card ninyo. Salamat. Sana'y mahagkan kita ng marahan. Nakakawa naman. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Nakita ko na rin ang mukha ni Mia. Ang mukha niya. Paano ito naging ganun ang luntian? Karapat dapat sa kanya yon. Ang sarap, ang sarap, ang sarap. Karapat dapat sa kanya yon dahil inapi ka. Karapat dapat siyang mahulugan ng batong sa sarili niyang paa. Nanay, sa totoo lang, napakabuti mo sa akin. Siyempre naman, Ay, kung tunay na ina kita, siguradong perpekto yon. madali lang yon. Pagkatapos ng diborsyo mo, aampunin kita bilang inaanak. Inaanak lang? Gusto kong maging tunay mong anak. Hindi. Ano? Nagdadalawang isip ka na? Hindi ba ang saya-saya kung tayo ay maging magkaibigan? Pwede tayong mag-shopping, magchismisan tungkol sa mga lalaki, at kahit humanap ng mga male model. Haha, nanay. Ay, ikaw, mukhang may punto ka diyan. Tapos papatawagin ko kay Liam sa akin na tita. Hahaha, tapos ayos na. Oo, sa panahong iyon, hindi ko nga maisip ang itsura ng mukha ni Liam. Naiisip ko pa lang, napapangiti na ako. Naku naman, Pag-isipan natin. Kinikilig ako sa pag-iisip pa lang. Tangang-tanga si Liam. Ibinigay niya lahat ng pera niya kay Chloe. Kaya lahat ng mga taong ito, nagpapanggap na matamis at inosente, mabait at matino. Ano ba ang punto? Mga shares. Tama. May 30% si Liam ng shares ng Sterling Group. Nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Kung makuha ko ang mga shares na iyon, hindi ko na kailangang mag-alala kung ayaw magdiborsyo ni Chloe sa panahong iyon. Kahit na yung matandang bruha ay kailangan nang iabot sa akin ang kumpanya. Anong ginagawa mo dito? Kung malaman ito ni nanay, wala na ako. Ito ba? Buntis ako. Buntis ka? Pero si Chloe, mahal na mahal niya ako. Hindi niya kakayanin yon. Liam, ayokong ipanganak ang anak ko bilang anak sa labas. Magdediborsyo na ako kay Chloe. Ikaw at ang sanggol ang pinakamahalaga. Mahal kita, Liam. anong nangyayari dito? Ginang Sterling, Liam inilipat na ang buong stake ng kumpanya sa akin. Ngayon, isa na rin akong shareholder ng Sterling Group. Ano, Liam? Anong lakas ng loob mong ilipat ang shares ng kumpanya sa babaeng ito? Sinasadya mo bang patayin ako? Nanay, si Mia ang babaeng mahal ko. At nagdadalang tao siya. Ang apo mo. Ano? Ginang Sterling, alam kong hindi mo ako gusto. Pero si Liam ay inilipat lang sa akin ang shares dahil lang gusto niyang bigyan ng katiyakan ako at ang sanggol. Tungkol naman sa paghihiwalay kay Chloe. Ito lang naman para mabigyan kami ng tamang estado ng sanggol at ako. Yun lang. Ikaw! Paano mo nagawa?
Nanay! Ay! Nanay! Nanay! Anong nangyari? Nanay! Gumising ka! Huwag mo akong takutin! Nanay! Nanay! Anong nangyari? Liam, natatakot ako. Tumawag ka ng ambulansya! Ayos lang. Ayos lang. Tumawag ka ng ambulansya. Ngayon din. Hindi mo ba nakikita na nag-collapse ang nanay mo? Pero, Chloe, natatakot din ako, alam mo. Buntis ako. Nagdadalang tao ng tagapagmana ng pamilya Sterling. Tama ka, Chloe. Mia ay nagdadalang tao ng anak ko. Liam Sterling! Nanay mo ito! Wala ka bang kahit kaunting pag-aalala para sa kanya? Ayos lang siya. Ang nanay ko, kadalasan ay nasa perpektong kalusugan. Malamang, na-overwhelm lang siya ng kaunti. Nakikita ko na ngayon. Wala ka man lang pakialam sa sarili mong nanay. Hayop ka talaga. Hindi ka tatawag? Ako na ang tatawag. Hoy, Chloe, iminumungkahi ko na pirmahan mo muna ang mga papeles ng diborsyo. Kung hindi, baka hindi dumating ang ambulansyang iyon. Hoy! Ibalik mo ang cellphone ko! Ano ba ang ginagawa mo, Liam? Huwag kang mag-imbento. Saan mo nakuha ang lakas na yon? Hanggat hindi ko nilalagdaan ang mga papeles na yon, ako pa rin si Ginang Sterling. Kung gusto mo ng share sa kumpanyang ito, kailangan mo ng pahintulot ko. Nanay, ayos ka lang ba? Hello? Cancer? Imposible. Pero nabago ko na ang kapalaran ko sa buhay na ito. Paano mo nagawa ito? Nanay? Ang galing mo! Dahil lang sa magaling kang umarte. Tara, lumabas tayo at magdiwang. Masaya na masaya ako sa lahat ng mga taon. Hindi pa ako naging mas masaya kaysa ngayon. Ano ba yan? Tingnan mo. Sayang naman. Nabuhay ka na muli, pero kalahati ng buhay mo ay wala na. Kapag naayos ko na sila, pupuntahan natin ang bawat lugar na gusto nating makita. Nanay, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Dapat tayong mag-trip around the world. Huwag naman sanang mag-ipon ka lang, para pagod na pagod ka at hindi mo na ma-enjoy. Mahirap ang buhay para sa mga babaeng tulad natin. Minsan, napakahirap talaga. Kung gusto mong gawing mas madali ang buhay, huwag kang mag-atubili. Mula ngayon, puro flats na ang dapat mong suotin. Galing ito sa kasal mo. Kinuhanan ito ni nanay. Dinisenyo ko ito para sa'yo. Noon, mahal na mahal ka ni nanay. Pero, dahil sa isang maliliit na hindi pagkakaunawaan, hindi ko ito naibigay sa'yo. Lahat ng nawala sa'yo sa iyong nakaraang buhay, sa buhay na ito, babawiin ko lahat para sa'yo. Doktor, kailangan kong makiusap sa'yo. Huwag mo muna sabihin sa kanya. Natatakot ako na baka hindi kayanin ang kalusugan niya. Nanay, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Ang sinabi ninyo kanina, narinig ko ang lahat. Mukhang sa buhay na ito, hindi ko pa rin matatakasan ang kaparehong kapalaran. Nanay, ang breast cancer ngayon ay may malaking tsansa na magamot. Kanina lang sinabi ng doktor, 70% ang tsansa. Nandito ako. Nanay, huwag kang mag-alala. Wala mangyayari sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyong pumunta? Ginang Sterling, narinig namin ang lahat. Mayroon kang late-stage breast cancer at hindi ka na mabubuhay ng matagal. Kung ganoon nga, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang lahat ng iyong ari-arian ngayon na? Hindi ito para sa akin. Para ito sa iyong apo. Baka makikita mo pa ang iyong apo. Ang apo mo ay isang maliit na bastardo. Lumabas ka! Nanay, hindi pwede ito. Naka-IV siya. Hindi sulputin ito. Nanay, dahil wala ka namang natitirang oras, mas mabuti pa kung... Ito ay do not resuscitate order. At pirmado na namin ito. Ang krematorium ay naayos na lahat. At ngayon, naghihintay na lang kami na mamatay kayong dalawa. Nanay, nakausap na ni Mia ang doktor at wala nang magagawa ang ospital. Bukod pa riyan, ang pagiging buhay ninyong dalawa ay nakakasira talaga sa reputasyon ng pamilya Sterling. Kamakailan, ang pagbagsak ng stock market ay lubos na nakapagod sa akin. Sa tingin ko mas mabuti kung... Ganito ba kayo kabilis mag-ayos ng libing ko? Nanay,
Ang sakit mo ay hindi maiiwasan naman. Kahit mamatay ako, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Lumabas ka. Well, Chloe, hindi na talaga makapaghintay pa si Mia. Paano kung pirmahan mo ito? Nag-asawa tayo noon. Isipin mo na lang ang card na binigay ko sa'yo dati bilang kabayaran. At siguradong hindi ko ito kukunin pabalik. Liam, sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mong ginawa ngayon. Liam, sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Huwag kang mag-alala, Chloe. Kasama ko na si Liam ngayon at hindi niya ito pagsisisihan. Pinirmahan mo, lumayas ka, at lumayo ka sa nanay ko. Chloe, simula ngayon, lumayo ka sa Liam. Pirmahan mo lang at lumayas. Tara na. Walang utang na loob na anak. Talagang may lakas ng loob silang biglaan akong iwanan sa ere. Galit ako. Ang sitwasyon ngayon ay medyo nakakalito nga. Maaga namatay ang tatay niya. Sa lahat ng mga taon, ako lang ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ako lang ang nagpalaki sa kanya. Hindi ko siya sinaktan kahit minsan. Binigay ko sa kanya lahat ng meron ako. Para sa isang fake socialite, gusto niya akong mamatay? Nanay, okay lang. Andyan pa ako para sa'yo. Oh, Chloe, wala na akong masyadong maibibigay sa'yo. Ang mga savings ko, mga ari-arian, at ang mga stocks ng Sterling Group, ipinapamana ko lahat sa'yo. Kunin mo ang mga assets at lumayo ka mula dito. Mabuhay ka ng maayos. Buong buhay mo ay nasa harap mo. Huwag mong sayangin dito sa gulo. Liam Sterling, anak ko siya. Para sa mga kasalanan niya, ako ang magtatapos para sa kanya. Nanay, Nanay, sapat na ang pera na meron ako ngayon para sa ating pamumuhay. Gusto kong ilayo ka rito. Pupunta tayo sa isang bagong lungsod, maghanap buhay, at magpagamot sa parehong panahon. Hahaha, ang matandang katawan ko. Halos kunin na ito ng langit. Hindi na ako magpapagamot. Nanay, hindi ba yon ang napag-usapan? Kapag nakapag-diborsyo ako sa Liam, kukunin mo ako bilang anak mo. Mag-shopping tayo, maging besties at magreklamo tungkol sa mga lalaki, at mag-hire ng male models. Malis ka na. Ano ang ginagawa mo? Gusto kong umuwi. Mia, hindi ba pangarap mong magpakasal sa pamilya nito? Sige, hayaan ko siyang magpatuloy. Mamamatay ako sa kanila. At gagawin silang miserable habang buhay. Gagawa ko silang magkasuya sa isa't isa, magpahirap sa isa't isa, hanggang sa kamatayan. Nanay, huminahon ka. Okay? Alam kong hindi ka gustong mag-give up. Pero walang kailangan para i-drag down ang sarili kasama nila. Mayroon akong ibang plano. Anong plano? Mayroon akong nagbabantay sa kanila nitong mga nakaraang araw. Batang tanga. Mia. Chloe, bilisan, itulak mo ako doon. Sandali, hindi ba dapat buntis ang Mia? Anong ginagawa niya sa gynecology clinic? Makinig tayo. Bilis. Napakaganda ng soundproofing dito. Wala akong naririnig. Tama? Wala rin akong naririnig. Tish, bilisan mo. Chloe, ano? Maghintay ka dito sa tabi ng pinto. Pasok ako para tingnan. Sige. Hoy, doktor! Ang binata na nandito kanina, manugang na babae ko siya. Anong problema niya? Dapat mong sabihin sa akin ang totoo. Nasa kanya ang buong pamilya namin. Kaya nga kailangan mo ang biyanan na babae. Sexually transmitted infection syndrome. Ano ba yan? Sabi ng doktor dahil ito sa HPV, genital warts, at syphilitic herpes virus. Sa madaling salita, isang buong grupo ng mga bagay lahat pinaghalo-halo sa isang mess. Ang mga bagay na yan ay purong lason. Hindi siya ganito sa kanyang nakaraang buhay. Dahil ba hindi maganda ang buhay niya ngayon? Kaya ginagawa niya ulit? Chloe, pumunta siya sa infectious disease department para magpagamot. Maghiwa-hiwalay tayo. Ako, hahadlang sa kanya. Ikaw, umuwi ka at kunin mo ang Liam. Gusto mo? Hayaan ang mga aso. Hayaan lang silang mag-away tulad ng mga aso. 3 buwan nang ginagamot at hindi pa rin gumagaling. At kung hindi dahil sa napakaliit na perang nakuha ko kay Liam, na napakaliit, hindi sana ako pupunta sa mga lalaking iyon.
Ang paggamot sa syphilis ay mahabang proseso, lalo na't ang sa iyo ay may halo na iba pang mga bagay, at kahit na gumaling ito, ang mga peklat ay mananatili sa iyo habang buhay. Kung magpapatuloy ito, ang peking pagbubuntis ay tiyak na mabubunyag. Kaya dahil ganoon ang sitwasyon, mas mabuti pang samantalahin ko si Liam at mas maagang ipadala sa hukay ang matandang bruhong iyon. Sino ang gusto mong ipadala sa hukay? Bakit ikaw pala? Swerte ko naman, nakarinig ng mga bagay na hindi ko dapat narinig. Anong mga lihim ba ang maaari kong itago? At huwag mong kalimutan na ang nasa tiyan ko ngayon ay laman at dugo ng pamilya Sterling. Talaga bang buntis ka? Kahit sino pwedeng magsalita ng malakas, pero mayroon akong medical test report mula sa ospital. Pwedeng peking ang mga report, pero ang katawan ay hindi nagsisinungaling. Sa lahat ng mga taong ito, ikaw ay nagpapalit-palit ng iba't ibang lalaki. Ginagamit ang pera nila para ayusin ang mukha mo. Ginagawa ang sarili mong isang mabait, mabuti, peke na Harris na ayaw sa pera. Para lang makalapit kay Liam at gawin siyang tapat sa iyo. Tama ba ako? Hahaha? Matandang bruha, kaya alam mo na pala. Pero ano naman, kahit sabihin mo kay Liam, sa tingin mo ba, maniniwala siya sa iyo o sa akin? Ganoon ba? Liam, bakit kayo nandito? Nagulat ka? Lahat ng sinabi mo narinig namin. Liam, nagloloko lang ako. Hindi ako nag-iisip ng maayos. Huwag kang maniwala. Liam, huwag kang tumingin. Liam, maniwala ka sa akin. Bakit may itim na lalaki? Liam, maniwala ka sa akin. May baby tayo. Tingnan mo ito. Happy. Sipilis. Akala ko ba sabi mo buntis ka? Hindi naman siya buntis. May malaking tumor siya sa tiyan. Sino ba ang nakakaalam kung ilang lalaki na ang nakasama niya? Kung ilang karumal-dumal na sakit na ang nahawa niya? Hindi, teke ito. Mahal kita. Liam, patayin mo ang ilaw. Kaya pala. Laging gusto mong patay ang ilaw. Sabi mo pa nga nakakaloka raw ang romantiko. Mukhang hindi lang silikon ang hinahawakan mo, kundi pati nakakalasong bagay. Ang mga shares mo, nasa kanya pa rin. Bago pa siya masyadong maging komportable sa mga iyon, maaari mo pa ring bawiin ang mga iyon. Bakit? Bakit mo ako niloko? Anak, narinig mo na ba ang tungkol sa romance scam? Ikaw ang pinakamatabang baboy na pinalaki niya, ang isang katayin niya ng walang awa. Sabihin mo sa akin, buntis ka ba talaga o hindi? Palagi kitang inakalang isang matamis inosenteng babae. Lubos kitang pinagkatiwalaan at niloko mo ako ng harapan. Ginago mo ako. Hindi ko sinasadya iyon. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Inilayo mo ako sa pamilya ko at hinila mo ako sa impyernong ito. Bitch ka, ibalik mo sa akin ang lahat na sa akin. Liam, baka hindi ka maniwala sa akin. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagsisinungaling ka pa rin sa akin? Muntik na akong maloko, hayop? Nanay, Anak, magtiwala ka sa akin. Nanay, Tara, na, bahala na. nanay. Nanay. Nanay, patawarin mo ako ngayon lang. Alam kong nagkamali ako ng malaki, ang mga shares. Nabawi ko na ang mga yon. Mia, tinapos ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya. Hindi na siya muling magpapakita sa inyong dalawa. Natuto talaga ako ngayon. Panunumpa ako. walang kwenta ka! Ang pundasyon ng pamilya Sterling. At ibinigay mo lang yon parang walang halaga? Ang pamana ng pamilya. Hindi ka karapat-dapat para sa yon. Agad na ilipat ang mga shares mo sa Chloe. Sumakay ka sa eroplano papunta sa overseas branch. Kung walang pahintulot ko, huwag kang magpakita dito. Chloe, pakiusap, magsalita ka ng mabuti para sa akin sa nanay. Mag-asawa tayo. Hindi mo lang basta titigil at hahayaan ako na ipadala sa kabilang dulo ng mundo. Tama ba?
Liam, nalimutan mo na ba? Diborsyado na tayo. Oo, tama. Bago ka umalis, magpa-check up ka. Kapag may nakita sila, agapan ito, gamutan agad. Maganda yon, tama ba? Doktor, Anay, masaya? Masaya. May mas maganda pa na darating. Ano pa? Mag-shopping, basura ang mga lalaki, at hanapin ang mga male models. Tara na.